Hello mga ka-farmlat and dagsang biyaya po sa inyo lahat at ingatan po ang sarili. Ayan mga ka-farmlat, andito po tayo sa highly recommended nating farmlat na kung saan sa mga buyers po natin na naghahanap po ng retirement plan, investment, bakasyonan, eto na po yung recommended natin na kung saan ecotourism po ito mga ka-farmlat, malapit sa waterfalls, malapit sa barangay hall, sa school, nasa sentro po tayo ng barangay at napaka-convenient po mga ka-farmlat dahil pagkababa mo na sasakyan mo, property na po. Clean title po, buhay ang seller, and ayan po, pwede ka pong mamili sa binebentang to mga ka-farmlat dahil 7 hectares po ito at nahatis tatlo. 3 hectares po ay flatland, Nyugan and Palayan. Yung 1 hectares po, sold na po yan. And yung 3 hectares, available pa po yan. Nyugan with fruit-bearing trees po yan mga ka-farmlat. Ito po yung pagkakahati-hati niya ay napakaganda po nito. Kaya ano pang hinihintay nyo mga ka-farmlat? Mag-inquire na po. Ito po ay matatagpuan mga ka-farmlat sa bayan po ng Tagkawayan, Quezon. Kung saan ang Tagkawayan, Quezon po ay nadaanan po ng Maharlika Highway at yung bagong bypass road highway po ngayon na Manila Bicol, dyan din po dadaan. Kung pupunta po kayo, dadaan po kayo ng Lucena, Gumaca, Lopez, Calawag next Tagkawayan. At kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, ayan, please subscribe para updated po kayo sa lahat ng bago nating upload. Pwede nyo po akong i-message sa aking Facebook, FB page, WhatsApp and Viber mga ka-farmlat, and malay nyo, kayo na po yung ating mapaglilingkuran sa susunod. Subscribe na! Hello mga ka-farmlat, and bago po tayo magpatuloy, syempre, kailangan muna nating malaman unang-una kung bakit nga ba binebenta yung property. Unang dahilan po, ang property po ay syempre napakaganda. Nasa sentro ng barangay, may produkto. Bakit nga naman ibebenta ng may-ari? Unang dahilan po dahil hindi na po siya ang nangangalaga o kumikita dun sa farm dahil iyon po ay nakasangla. Kaya po niya binebenta, wala na po silang ibang resources. Kung may lupa ka nga, hindi mo naman napepera, so useless po. Kaya ang tanging solusyon po nila ay ibenta dahil sa kakipitan. And ang property po ay napakaganda po ng papel kasi kaka-transfer lang po nito sa pangalan po ng may-ari at dahil po ito'y tax declaration po noon na kung saan nagkaroon po tayo ng buyer na bibili po nitong buuhan at yung buyer na yon yung nag-finance hanggang mapatituluhan. Ang usap po nito ay bilihan po ng buo. Yun nga lang mga farmlat, hindi inaasahan na napadali yung pagta-transfer ng title ay hindi rin naman po inaasahan ng buyer na ganong kadali. Kaya meron siyang nakitang ibang property, nabili niya po at doon na po nalaan yung pera. So medyo alanganin yung budget niya, kaya 1 hektarya lang po muna yung nabili niya. Kasi delay din yung mga pera niya. Yun nga lang mga ka-farmlat, dahil gipit yung may-ari, ipinagpaalam na rin po natin to sa buyer na bukal din naman po sa loob niya na nanghihinayang man siya kasi maganda po yung property. Kaya lang, syempre gipit yung seller. So, kailangan po natin magdesisyon na ikakapabor po ng bawat isa. Problema man po na maituturing sa ating seller at sa ating dating buyer, pero siyang tunay naman pong opportunity para sa mga ka-farmlat natin na matagal na naghahanap ng farmlat na gusto po nila. So, eto na po yun mga ka-farmlat. So, ayan mga ka-farmlat, tara, silipin na po natin yung property. Hello mga ka-farmlat, nandito po tayo ngayon sa Mag-Giveaway, Tagkawayan, Quezon. So nandito po tayo mismo sa sentro ng barangay. So ito po yung chapel. So ito pong tinitingnan natin ay tabing kalsada po at halos farm siya na halos residential na rin dahil nasa sentro siya ng barangay. Walking distance po ito sa barangay hall, malapit lang, mga 100 meters na sa barangay hall na. And sa school, walking distance lang. So, ito pong farmlat na to ay punong-puno po ng produkto. May mga malalaking mahogany na nakabakod. May mga rambutan. Maraming kakao. Ayan, ayan po. Puro kakao po yan. Saging. Rambutan. Tapos yung lupa niya, flat po. Yan, napantay sa kalsada. May hiliman, banayad lang. So, yan. Sundan mo lang ako ng motor. Isan. So,
So ayan. Ayan, talaga pong punong-puno po ng talim yan. Meron pa pong nara. Ayan, sakop yung nara na yan. So tingnan po natin dito sa bandang loob. Ayan, nara po yan. Ayan, talaga pong maraming prutas to. Ayan po, may mga bunga pa nga po ang rambutan, kaya lang na-harvest na. Ayan. Maraming saging. Ayan. Talaga pong dasik sa tanim. Ayan. So, tapos yung mga nyug po niya, mga takaran pa. Napakagandang lote po nito mga kapamlat. Ayan, may isa ko pong kawayan. Ayan. Ito po yung halos farm lot na halos residential na. Napakagandang lote po nito. Ayan. Clean title po at buhay po yung nakapangalan sa titulo. May sako po itong kawayan. Ayan po ang kawayan. Ayan. Ang gandang farm lot ito. So sa source po ng tubig, pwede po kayo mag deep well. Ayan, maamo naman po sa tubig dito sa lugar na to. Ayan. Dito po sa portion na to, medyo mataas-taas na po yung mga nyog. Ayan. 3 hectares po yan. Napakagandang lote po nito. Na kung kayo po ay magpapagawa ng farmhouse dito, may mga malalaki na pong mahogani na pwede nyo pagkunan ng pambahay. Ayan. Panalo po yan mga farm lot po niya. Mula po dito, ayan, sako po yan hanggang dun sa pinanggalingan natin kanina. Mga nasa 100 meters po yung frontage sa kalsada. Ito naman mga farm lot, titingnan natin. Ito yung karatig na 3 hectares din. Ayan. So tabing mas mahaba yung frontage sa barangay road at ito po yung may palayan. So ito po yung palayan niya mga farm lot. Napakaganda po nito dahil good looking po yung property at mas maganda po yung pagka-structure ng lupa nito. Bukod sa mas mahaba siya sa kalsada, ang front, kapantayin po yun dyan. Ayan, may mangga. Tapos yung mga tanim pa nga lang niyang nyog, punong-puno po siya na mabababa pa lang. So, pero ang advantage nung isa, mas malapit sa sentro ng barangay, mas maraming prutas. Ang advantage naman itong binibideo natin ngayon, mas mahaba yung frontage niya, mas kapantayan, and napakaganda pag nalinisan po niyan dahil pantayin na maraming niyog na mabababa pa. Itong palayan, tabing kalsada rin siya, paangat, papunta po tayo doon. Ito po ay 3 hektarya mga ka-farm lot na kung saan combination ng palayan at may pailan-ilang pong nyug dyan. Ayan, kagandahan po ng lote na to ay malinis po ang titulo at buhay na pangalan na may-ari. May mga sako pong mangga. Ayan, at may mga punong kahoy po dito. Ayan, pero ito pong property na to ay kapantayan po yan dyan, kaya pwede nyong gawing residential kasi nasa sentro po ng barangay. Ayan. Sa mga gusto pong mag-farming, tamang-tama rin ang property. Ayan. Sako po yung mahogani, tsaka mabababa pa yung nyog. Nag-uumpisa pa lang pong mamunga. Ayan. So tara, lakad pa tayo. Yan, lahat po na natatanaw natin left side, sako pa po yan. So dito medyo mas elevated lang yung lupa ng mga 2 meters. Ang mga tanim po dito sa lenderosahan, mga paper tree po. Ayan. So mamaya dyan pantay kalsada na. So may portion lang ditong mas angat ng konti. So may mga santol pong tanim. Ayan, mga bata pa, may mawagan na rin. Yan, medyo masukal na nga lang dito, pero maganda po ang lupang yan, kapantayan yan. Tsaka makikita nyo naman may marami pong nyug na mabababa pa lang. Mahaba-haba po yung frontage nito.
talaga masukal na dito sa bandang to. Pero kapantayan po yan. Kapantayan yan dyan. Medyo masukal na lang po. Kulang lang sa linis. Pero sa pwesto po, napakaganda ng pwesto niya. Ayan, at kung titingnan nyo po yung karatig lupa niya, ganyan po ang structure ng lupa dyan. Dito sa kabila. Ayan. So, eto mga farmland, kung ako papipiliin, so mas dito po ako. Kasi mas maganda yung pagkalupa nito, mas kapantayan, tsaka mahaba yung frontage niya. Yun nga lang, kulang lang po sa linis. Pero sa tanim po, punong-puno po ito. Mabababa pa lang. Ito po ang the best dyan. Mas mahaba pong mapapakinabangan pag namumuno. Ayan. So, mula po yun dyan, hanggang dun sa may palayan. So, ayan, hanggang dito na lang po yung video natin. Maraming salamat po sa panonood. Subscribe na po kayo. And ayan po yung information natin kung gusto nyo po akong kontakin. Ayan po, salamat!